Eto, Kibuloy na naman. Puro Kibuloy ang ano ngayon. Kasi meron pang angel of death si Kibuloy na. PNP. Mga kababayan, balita po ng Philippine National Police, mga bossing. Mukhang totoong mga tao itong angel of death ni Kibuloy. Kung ngayon lang po kayo kung ngayon nyo lang po naririnig ang balita po tungkol kay Kibuloy. Si Kibuloy po ay nahuli na, mga kababayan, dahil po doon sa mga nagrereklamong mga bata. No, madami na ngayon, mga na, kasi may mga dumagdag na 2 pa. 'Di ba? Ito ay sa pangunguna ni alias Amanda, no? At base doon sa mga kwento, doon sa mga salaysay po nung di umanong biktima, merong angel of death. Na ito pong angels of death na to, mga kababayan, kapag hindi sila sumunod sa sinabi ni Kibuloy, mga bossing, angels of death ang hahabol sa kanila o ang hahatol. Pretty Boyush, shoutout sa iyo. So sorry Becky, Rocky, J. Romero, Sir Bus, Marky from Vienna. Tuloy na ho natin, mga kababayan, ito ha. Definitely po, ma'am, dun sa side po nila, may mga identified po na mga KOJC mga officers po. At kasama ni siguro yung mga legal representatives po niya who were very vocal from the start na wala po doon sa loob si Pastor Kibuloy. But alam natin na nakita po at na-corner po doon sa loob. Naku, yun yung sinasabi, mga kababayan. Ulitin ko ha. Merong mga members, merong mga, yung kumbaga matataas na mga leader. Narinig ko pati yata doon sa mga lawyers, meron din. Definitely po, ma'am, dun sa side po nila, may mga identified po na mga KOJC mga officers po. At kasama ni siguro yung mga legal representatives po niya. Yung mga legal representatives. Sino po ba yung nakikita nyong laging nandoon sa harap, laging nakaharang? Sinasabi, bawal buksan to, bawal buksan yan. Wala si Kibuloy dito, wala si Kibuloy dyan. Di ba si Torion Hu yun? Isa sa legal representative ni Kibuloy? Yan pong sinasabi niya, mga kababayan, yung mga listahan na posibleng kasuhan po, mga bossing, ng PNP. We were very vocal from the start na wala po doon sa loob si Pastor Kibuloy. But alam natin na nakita po at na-corner po doon sa loob. Sinimula na ng Philippine National Police ang pag-iimbestiga sa mga taong umano'y nagkanlong kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mayroon ng Special Investigation Team na pinangungunahan ng Criminal Investigation and Detection Group upang tutukan at tukuyin kung sino-sino ang sasampahan nila ng kaso. Ayan! Sabi ko sa inyo, mga kababayan inayos lang muna si Kibuloy. Tinapos lang yung proseso muna kay Kibuloy. Tapos, susunod nito, yung mga nandoon na, yung mga humaharang na, yung mga ayaw ipakita si Kibuloy, inaatrasado yung pagkuha kay Kibuloy, kayo-kayo yan. Kaya nasabi nga natin, yung ibang vlogger mga kababayan, no? Pahinga muna daw siya. Pahinga muna? Medyo stressful ang vlogging. Medyo stressful ang vlogging. Pahinga muna. Ibang content muna. No? Naging sa kotse na muna ang content. Diyos ko po, Lord. Kayo na, bahala kung sino yung mga vlogger na sinasabi kung iba na bigla yung content pagkahilig na sa kotse, no? Ang content. Biglang from Kibuloy to car enthusiast. Real quick. Without naming names, so siguro ito yung mga nakikita na natin na mga pangalan at mga nagsasalita talaga na sabi ko nga very vocal na sinasabing wala doon na they might be included po dito po sa kasong obstruction of justice. Kinumpirma. Aray ko, nag-vlog lang ako para kumita. Pumunta lang ako ng Davao para kumita. Nasama pa ako sa kakasuhan. Kayo talaga, gusto nyo talagang isama si Robin Padilla. Gusto nyo talagang isama si Bato de la Rosa at si Bungo. Mamaya pumunta tayo dyan sa mga yan, ha? Gusto nyo makasuhan din talaga ng obstruction, ha? Pero sabi nung sa Congress, mukhang iimbestigahan nga sila
mga kababayan, kung nag-obstruct sila ng justice. Oh. Din ng PNP na mga tao at hindi figurative speech lamang ang sinasabing angels of death na ginawa umanong panakot ni Kibuloy sa mga batang biktima. Totoong mga tao at hindi yung kumbaga parang, oh sige, kukunin ka ng mumu dyan, kukunin ka ng angels of death dyan. Totoong mga tao talagang, kaya pala talagang kailangan may katakutan yung mga biktima di umano. Ulitin natin konti mga kababayan dito. Ng PNP na mga tao at hindi figurative speech lamang ang sinasabing angels of death na ginawa umanong panakot ni Kibuloy sa mga batang biktima nito. Sa katunayan, tukoy na umano ng PNP ang ilan sa mga miyembro nito. Inaalam na rin nila sa Firearms and Explosives Office kung may baril ang mga ito at kung lisensyado. Yung angels of death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. So, ibig sabihin mga kababayan, hindi yung, ayan, ganito, kukunin ka ng mumu, ganito, hindi ka mapupunta sa langit, sa impyerno ka mapupunta, hindi daw po ganun lang. Talagang may mga tao na yumayari po. Ibang klase talaga to. Ni Kibuloy, yung itinayo ni Kibuloy. Meron pang army na ganun. Itong mga tao na ito at may ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. Kausap ko kanina si General Torre at we will be requesting the Firearms Explosive Office for the revocation po ng kanilang LTAP at firearms registration po. O sakali talagang meron mga beng-beng mga kababayan. Kasama din Tama, si Sir Joel Buenaventura. Hitman. aniya sa iimbestigahan ay ang impormasyon na mayroong reservist at militiamen na nagsisilbi kay Kibuloy na posibleng miyembro ng Angels of Death. Samantala, isinasailalim na sa documentation ang dalawang umano'y bagong biktima na nais na magsampa ng reklamo laban kay Kibuloy. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa Department of Social Welfare and Development kaugnay ng iba pang biktima na Ayan, si alias Amandaya. Hindi ho ito biktima yung nasa kaliwa, hindi ho biktima yan. Lawyer po ni alias Amandaya at ito pong nasa gitna si alias Amanda, mga kababayan. Nasabing nasa loob ng KOJC compound at natatakot lumutang. Nakausap na po initially itong dalawang sinasabing biktima na nagpahayag po ng kanilang intensyon para magsampa po ng kaso laban nga po dito kay Apollo Kibuloy na sinasabing isa sila doon sa mga nabiktima at ginamit po habang mula nang sila ay musmus pa po. Dapat po mailabas na yan agad-agad. Musmos! Pag sinabi pong musmos, mga 10 taong gulang, baka 8 taong gulang, 12, yan, ganyan. Pag 15, hindi. Medyo dalagitan na yun Pero pagka musmos, siguro magtatapos siya sa 12 anyos. Mga kababayan, iba? Inuulat din ni Colonel Fajardo na tapos nang isailalim si Kibuloy sa medical assessment ng mga doktor ng PNP General Hospital. Subalit tumanggi itong ihayag ang resulta dahil isusumite aniya nila ito sa korte. Ang resulta ng medical assessment ang magiging basihan ng korte sa Pasig kung pagbibigyan o tatanggihan ang hirit ng kampo ni Kibuloy na isailalim ito sa hospital arrest sa Davao. Nako, sa Davao. Sa Davao pa. Malamang po hindi naman papayag yan, mga kababayan. No? Lalo na kung walang lalo na po kung wala namang makitang karamdaman Tsaka grabe, nakapagtago nga ng 14 na taon 14 na araw nakapagtago nga ng 14 na araw Tapos biglang ngayon may doktor. Biglang ngayon sa hospital. Di ba pinahirapan nila ang ating mga kapulisan. Tapos ngayon gusto dumali ang buhay. Wag niyong isipin na sinasabi kong dumali ang buhay na mapabilis o mategi agad Gumaan ang kanyang pamumuhay. Yan ang ibig nating sabihin. Bukas may neck brace na yan, sabi ni Master Juicer. Sabi, naku, sa Davao, tatakas yan. Malalagot to kung sakali. Mga bossing. Tingin ko hindi naman papayagan sa Davao yan. Kung ma-hospital arrest yan, baka malapit lang din sa Pasig. Malapit lang sa Pasig. Pero sabi na din po ng DOJ, walang hospital o house arrest kay Kibuloy. Sabi ni Ma'am Lorelai Diaz-Ener,
Child abuse, musmos at 8 to 10 years old. O, tama nga tayo, di ba? O, tuloy. Leia Ilagan, UNTV. At pagka ganun, no, yung nalilibugan ka sa 8 taon hanggang 10 taong gulang, may tama ka sa utak nun, mga kababayan. Hindi po ano yun. Kumbaga, hindi po normal sa isang tao yun. May saltik ka kapag ganun ka. Di ba? Diyos ko po, Lord, ano ba nasa isip nitong mga ito? Kung bakit di umano, nagkakaroon sila ng mga ganong, ay nako, iniisip sa buhay.